Si Maki ay isang introvert na nais lamang enjoyin ang buhay estudyante sa pag-iisa, ngunit nabago ang lahat nang makatagpo nito ang pangalawa sa pinakamagandang dalaga sa eskwelahan. Bagamat second runner-up man ang hatol ng madla, para sa ating bida ay ito naman ang number 1 sa kanyang puso. Ngayong araw ay atin ngang tunghayan kung paanong ang pag-text-text lang sa una, ay nauwi sa pagkakaibigan hanggang sa mahulog na nga sa isa't isa. Daisuki. Sa pagsisimula ng klase ay unang nagpakilala ang gurong si Miki, saka nagbigay ng papel upang fill upan ng mga estudyante ng pagkakakilanlan. Nang matanggap ito ni Maki ay naalala kung bakit ayaw sa tagsibol, at laking malas pa nang siya ang unang mapili ng guro para magpakilala. Kabado itong tumayo sunod tinanong ng guro kung ano ang mga ginagawa sa weekends, inamin na ito ang paboritong sandali dahil bukod sa madalas wala ang ina ay makakapaglaro ng ML buong maghapon. Nang tanungin naman ito ng guro sa mga pelikula na gusto ay sinabing mga suspense gaya ng shark movies, isang bagay na tumawag sa pansin ni Umi. Sumunod na tawag ang dalagang siyo na energetic ang naging intro, at proud ibinahagi na half and half siya kaya blonde ang buhok. Siya ay galing sa all-girls school noong mid-school, at lumipat lang ngayon sa co-ed kasama ang best friend para sa bagong environment. Niyakap nito si Umi na siyang tinutukoy nitong kaibigan at saka hinikayat na magpakilala. Sinabi lamang ng dalaga na magkaklase sila noon, kaya ngayon na magkaklase ulit sila ay hinikayat ang madla na palitan na siya sa pagbabantay dito. Habang pinapuna ito ni Yu sa pag-abandona sa kanya, narinig naman ng binata ang kalalakihan na nahuhumaling sa ganda ng dalawa. Mula dito, napagtanto ng binata na ang dalawang dalaga ang magiging sentro ng atensyon sa klase. Sa paglipas ng mga araw ay naging close agad sina Yu at Umi sa mga kaklase habang itong ating binata ay puro ML lang ang inaasikaso. Isang araw, masayang nagkukwentuhan sina Yu at Umi, habang narinig ng binata ang ilang lalaki na naghahambing sa dalawa. Samantala, tinanggihan ni Umi ang paanyaya ni Yu na mag-hangout dahil pupunta rin sa sine. Nais ni Yu sumama manood subalit nag-iba ang ihip ng hangin nang makita ang pelikula, ngunit alam ni Umi na may boring lang ito dahil hindi mahilig sa ganoong genre. Nang dumaan ang dalawa ay nakita bahagya ni Maki ang poster sa cellphone ni Umi, at di gaya kay Yu ay naisip na maganda pala ang panlasa ng dalaga pagdating sa pelikula. Kasunod nito, nagtungo ang binata sa tindahan ng mga CD at DVD upang maghanap ng pwedeng mapanood. Nag-ikot-ikot ito para pumili at nang kukunin sana ang isa ay saka naman nadampian ang kamay ni Umi. Humingi ito ng paumanhin at nagulat na ang chick na kaklase pala, kung saan pinanto ng dalaga na ito ang unang beses na nagkausap sila. Nabanggit ng binata na akala nito ay may lakad ang dalaga, kaya bilang tugon ay pinuna ito sa pakikinig sa usapan ng iba. Muling humingi ng paumanhin ang binata, subalit ayon sa dalaga na biro lang at maingay naman kasi talaga sila kanina. Mula dito, binunyag ni Umi na ang tunay talagang layunin noong araw na iyon ay ang makahanap ng chance para makausap ang binata. Ipinakita nito ang papel na binigay ng guro at nagulat ang binata na madami pala silang pagkakapareho sa hilig. Hindi ito ang orihinal na sinulat ng dalaga doon, pero nagkaroon ng lakas ng loob matapos marinig na kapareho ang mga hilig sa binata. Tinanong nito ang binata kung aling pelikula ang maganda ngayon, at nang ipakita naman nito ang Piranha 3D ay natuwa ang dalaga at na-excite dito. Nagkaroon ng mga ito ng maikling palitan at kasabay noon ay mabilis ding nagkapalagayan ng loob ang mga ito. Habang nag-uusap sa pelikula ay natuwa ang mga ito na pareho sila ng taste na siya ring hudyat ng kanilang pagkakaibigan. Ilang araw lang ang lumipas, comfortable na ang mga ito sa isa't isa kaya sa araw na ito ay nagtungo ang dalaga sa bahay ng binata. Pagkalapag sa binili, in sync ang mga ito sa pagbanggit ng in-order na hapunan ng binata dahil same taste din. Sunod inihanda ng binata ang console para maglaro ng Special Force, kung saan matapos mang trash talk ni Umi ay pinaalala ng binata na winalis niya ito sa nakaraang tapatan. Nainis malala ang dalaga at sinabing nag-practice na ng husto, ngunit sa pagsisimula ng bakbakan ay dinurog lang ulit ito ng elite gamer hanggang katapusan. Cute nagmaktol ito at sinabing iba naman ang laruin, hanggang sa abutan na nga ng gabi ang mga ito. Nagsimulang mag-ayos ang mga ito nang pinagkainan ng biglang huminto ang mga mata ng binata sa dalaga. Tinukso ito ni Umi sa pagiging manyak subalit honest sumagot, na nagtataka lang kung paanong sexy pa din ito gayong mata ko kumain.
Ngumisi ang dalaga at sinabing ito ang tumataba sabay kurot, at nang mapansin na kahinaan iyon ng romantiko ay kiniliti na nga ng todo ng ating romansa. Bago umuwi, pinoint out ni Umi na mukhang mabilis silang naging close, kaya nilinaw ng binata na marahil dahil iyon sa pareho sila ng mga hilig. Bamanat ang binata na talagang marubdob ito dulot ng ito ang nag-first move, sinagot ng dalaga na mas mainit ito dahil unang pagkikita pa lang ay dinala agad siya sa bahay. Katwiran ng ating binata na wala na kasing maisip na gawin bukod sa maglaro, sinundan ng mungkahi ng dalaga na lumabas sila sa Biyernes para may iba naman. Agad pumayag ang binata, kaya nang maisip na date pala iyon ay dali-dali nilinaw iyon sa dalaga. Pinaliwanag nito na kailangan lumabas para ma-enjoy ang kabataan saka naglista ng ilang spot na pwede nilang puntahan. Inamin nito na nahihiya na din pumunta lagi sa bahay ng binata, kaya nais naman dito ay paranas kung paano siya bilang mahilig sa hangout. Nanigurado ang binata kung sila lang na sinang-ayunan ng dalaga dahil wala pa naman nakakaalam sa kanilang close friendship. Ito ang sikretong kasunduan ng dalawa pagkat dahil langit lupa ang mundong ginagalawan ay maaaring magdulot ng isyo, kung malaman ng mga martes ang relasyon nila. Natahimik ang binata kaya biniro ng dalaga kung kabado sa date nila, yun lang at di makuha ng binata na sign na ito. Tiniyak ng dalaga na walang makakaalam sa magiging lakad nila, at muling nagbiro na kung makita ay sasabihin lang naman na magkasintahan sila. Isang inosenteng kamatis ang nilinaw na walang sila kaya tinawanan na lang ng dalaga bago umalis. Maya-maya, hindi makapaniwala ang ina ni Maki na lalabas ito kasama ang isang kaibigan, na nang manghingi pa ng extra allowance ay inakala na binyo bully ito sa eskwelahan. Nilinaw ng binata na totoo na may kaibigan na talaga. Nagresulta para matuwa ang ina na sa wakas ay nagkaroon na ito ng kaibigan kaya binigyan ng 10,000. Tumanggi man ang binata dahil malaking halaga iyon, pero baliwala para sa mapagmahal na ina na gusto lang mapabuti ang kanyang anak. Kinaumagahan, pabirong nag-text si Umi na shoulder nito ang gastos sa lakad nila subalit di pinayagan ng binata, at mariing sabi na hindi naman ito date kaya split dapat. Pagdating sa klase, humingi ng paumanhin si Umi sa mga kaibigan dahil di nakasama manood ng live episode ng Marriage Toxin, sabay senay sa binata na mas gusto lang kasi ito makasama. Napansin ito ni Yu kaya agad nagpalusot, habang guilty ang binata na kailangan pa magsinungaling ngayon ni Umi sa mga kaibigan. Sa tanghalian, habang kumakain ang binata ay narinig ang boses ni Umi at nang tunguhin iyon ay nakita ito at ang isang lalaki na magtatapat ng feelings. Natakot itong makita kaya aalis na sana, nang biglang dumating sina Yu at Nina. Hindi pa kilala ni Nina ang binata kaya pinaalala ni Yu na kaklase nila ito, at sunod nagtipon sa VIP seats para makita ang climax ng romantic drama. Mainit-init na rejection ang hatol ng dalaga, habang ipinaliwanag ni Nina na inaasahan na ito dahil kilala ang lalaki sa pagiging playboy. Binahagi ni Yu na nireject din ang lalaki, at sa pagtataka ng binata na may pagkamartes din pala ito ay nilinaw na gusto lang safe ang best friend. Kasunod nito, nagpa siya nang umalis si Umi at iniwanan ang playboy kaya umalis na din sina Yu at Nina. Sa gulat ng binata, hiningi ni Yu ang CP at nilagay ang number doon na sinabing sikreto lang nila. Kinahapunan, muling pumunta si Umi sa apartment ng binata kung saan pinagtapat nito na alam na ang tungkol sa confession kanina. Tinanong nito ang dalaga kung ganoon kasikat na inamin nito, ngunit di nga lang daw ganoon kasikat gaya kay Yu. Tanong nito na kung gusto ng binata maging sikat, subalit itinanggi nito dahil mahirap ang responsibilidad na kaakibat noon. Nagpilit ang dalaga na magpaliwanag pa ito, kaya pinahayag ng binata na ang pagiging sikat ay kailangan ng pakikasama kahit pa sa mga taong ayaw mong kasama. Para sa kanya ay nakakapagod ang ganon, kaya maski mag-isa man ay naiisip na mas okay na yun kesa sa magulong buhay ng pakikasama. Pinuna ng dalaga ang pagiging overthinker nito, ngunit yun di umano ang isa sa dahilan kung ba't gusto ito, bilang isang kaibigan. Buwelta ng binata na gusto din kita syempre bilang kaibigan, na naging pasimula para sa isang debate hanggang mapunta sa paglalaro hanggang gabi. Makalipas ang ilang araw ay Biyernes na sa wakas, at nakita ng binata na hirap magpalusot si Umi sa mga kaibigan na di makakasama sa lakad dahil excited ito sa date nila. Giit ni Nina na baka may boyfriend na ito at sinang-ayunan ni Yu, subalit sagot ng dalaga na kung ganun ay dapat sinabi na sa mga ito. Maya-maya pa,
makikita ang binata na nagpapapogi na habang naghihintay ng biglang gulatin naman ito ni Umi. Agad pinuna ng dalaga ang ligwak na pormahan nito, sinabing sa sunod ay dapat mag-ayos na ito kahit kaunti na nagpalito dito dahil upcoming dates ang ibig sabihin noon. Unang nagpunta ang mga ito sa anime section at natutuwa ang dalaga na makakita ng ibang bagay, dahil sa mga lakad kasama sina Yu at Nina ay hindi pa nakakita ng ganito. Sa gitna ng usapan, pinuna ng dalaga ang binata sa pagiging formal at nais tawagin siya nito sa first name. Sinabi ng binata na gagawin lang yun kung tatawagan din siya sa first name, ngunit tumanggi ang dalaga dahil di pa umano ganon ka-close, kaya naloka ang binata sa pagiging unreasonable nito. Sunod nagpunta ang mga ito sa isang kainan at saka nagtanong ang binata kung may mga bagong movies na napanood ang dalaga. Ibinahagi ng dalaga ang pelikula tungkol sa pating na lumilipad, na dahil pasok sa taste ay excited ang binata na mapanood iyon. Masayang iminungkahi ni Umi na panoorin iyon sa sunod na lakad, kaya napatanong ang binata kung ayos lang na gawin ng routine ang pag-hangout nila. Sumagot ng oo ang dalaga at nilinaw na wala namang lakad ng mga kaibigan sa Biyernes. Dito na biglang naispatan ng ilang babae si Umi at nagmartes, na mukhang di naman pala ganon kaganda ang dalaga. Nainis ito at humingi ng pabor sa binata. At para ipakita ang bagsik niya ay ipinakita ang imahen ng isang sweet na kasintahan na gustong subuan ang kapareha. Gulat malala ang bida natin pati ang mga martes kaya sinipa tuloy ng dalaga sa pagiging slow, umarte na kung ganon ay mukhang si Darling yata umano ang gustong subuan siya. Ginamit ng binata ang burnout curse energy at sinubuan ito, ngunit dahil sa sobrang sweet ni Umi ay nasabi ng mga martes na baka ibang dalaga ito, dahil hindi naman siguro papatol sa talunan lang. Ikinagalit ito ng dalaga at nais ng kamprantahin ang mga martes, buti na lang at pinakalma agad ito ng binata. Para mawala ang inis, nag-arcade muna ang mga ito at nag-ikot-ikot para enjoyin ang oras magkasama. Matapos ito, pumunta muna sa restroom ang dalaga bago umuwi, at nagpapasalamat ang binata na dahil sa pagiging nerd ay nakatagpo ngayon ang kanyang Umi. Biglang dumating ang grupo niyo na nagdulot ng kaba sa binata, at lalo lang lumala nang magtanong ang dalaga kung may kasama ito. Agad nag-emergency call ang binata para ipaalam kay Umi ang sitwasyon, ngunit nang aalis na sana ay inaya ni Yu na samahan sila pati ng kaibigan nito mag-hangout. Tumutol si Nina dahil sa maaaring kompromiso sa binata, subalit naramdaman ni Yu na sadyang ayaw lang ng mga ito, habang napagtanto ng binata kung ba't siya ang gusto ka-hangout ni Umi. Mahinahong tinanggihan nito ang alok ni Yu at pinanto na hindi lahat ay kaya makisama, inamin na ayaw masira ang lakad ng mga ito dahil lang sa pagpipilit niyang makibagay. Dagdag pa nito na may iba pang plano ng kasama ngayon at sa kasunod na umalis. Maya-maya, nasa estasyon na ito kasama si Umi kung saan napakwento ang dalaga sa history ng kanilang grupo. Sa nakaraan ay siya ang nagsisilbing leader ng grupo at nagpapanatili sa kaayusan nito, at pagmamalaking sinabi na pinakikinggan siya dahil sa angking talino at ganda. Sa una ay nagustuhan nito ang papel kaya ginawa ang lahat upang pasayahin ang lahat, pero habang tumatagal ay napagtantong hindi naman pala lahat ay na-appreciate ang ginagawa niya. Nagresulta ito sa pagod hanggang mahilig sa mga pang-nerd na bagay, at dahil ikakasira iyon ng imahen sa grupo ay humiling na magkaroon ng kaibigan kung saan pwede i-share ang kanyang hilig. Inamin nito na sa una ay kabado gumawa ng first contact, lalo't si Maki ang magiging unang kaibigang lalaki. Habang nasa biyahe nagtalunan ang mga ito kung sino ang uupo sa bakanteng upuan, hanggang sa magkasundo na si Maki na lang dahil mas fit ang dalaga. Kasunod nito, humingi ng paumanhin si Umi sa nangyari kanina at nangako na siya na ang bahala mag-ayos noon. Sweet na hinaplos nito ang ulo ng binata at sinabing gigisingan na lang pag oras na, at sa pagtulog nito ay sinabi ang pasasalamat gamit ang first name ng binata. Sa araw ng Lunes, agad humingi ng paumanhin si Yu sa binata kaya nagulat ang lahat. Siniguro ng binata na ayos lang sila sabay nakita ang mga martes, saka nagyaya si Yu kung pwede sila lumabas dahil nais pa itong makilala. Pumayag ito kaya sinabi ng dalaga na eti-text na lang, nagresulta para mainggit ang kalalakihan kung paanong nakuha ng talunan ang numero ng number 1 sweetheart. Sobrang inosente itong dalaga kaya nilinaw ng binata na secret lang sana dapat iyon, kaya sa sobrang hiya ay para itong silang robot na bumalik sa upuan. Samantala, agad naman nag-deploy ng domain itong selosa at tinext ang binata na lumabas ulit sila.
Maya-maya, magkakasama ang tatlo sa lakad pagkat isinama ni Yu si Umi dahil di sanay paglalaki ang kasama. Medyo awkward ang dalawa na umakto ngayon palang nagkita, nang mapansin naman ni Yu na sumusunod si Nina. Nagkasundo ang tatlo na tumakas, kung saan dahil nakapagpasimple itong isa sa lalaking gusto niya ay sobrang saya habang tumatakbo. Dahil naghiwalay ng landas nag-text si Yu kung saan sila magkikita, sinabi ng binata na sa apartment niya na lang kaya pinagalitan ni Umi, dahil sino ba raw lalaki ang yayayain agad sa bahay ang isang dalaga sa unang hangout pa lang. Pagkarating doon, tinanong ni Umi ang dalawa kung paano nagkapalitan ng numero, at matapos ikwento ng mga ito ay nakatanggap ng pitik sa noo bilang parusa sa pagsisekreto. Matapos ito, muling humingi ng paumanhin sina Yu at Maki sa isa't isa sa nakaraang pangyayari, kung saan inamin ng binata na di lang sanay sumama sa isang grupo at gusto lang talaga makasama ang kaibigan. Ngumiti si Yu at sinabing talagang pinapahalagahan nito ang kaibigan na yon, nagresulta para kiligin malala ang dalawa sa tindi ng pinsala. Agad nagpalusot si Umi na uuwi na dahil tapos na sila, ngunit bago iyon ay inabot ni Yu ang kamay sa binata upang formal na silang maging magkaibigan. Kinabukasan, binati ni Yu ang binata gamit ang first name nito kaya lumapit si Nina para alamin kung boyfriend ba nito. Nilinaw ng dalaga na friends lang sila, ngunit madami sa kalalakihan ang nainggit pa din sa binata. Samantala, nakatanggap ito ng text mula kay Umi na sinabing pagpasensyahan na lang nito ang pagiging carefree masyado ni Yu. Sa tanghalian, dinala ng binata ang top 2 beauties sa kanyang secret spot at saka napunta sa flashback. Inanyayahan ito ni Yu na sabay kumain na dahilan para magalit ang mga simp, kaya to the rescue si Umi para sabihin na tila di komportable ang binata dito. Sa kabila nito, nagpumilit ang dalaga at nagmungkahi na sumama na lang si Umi para di awkward sa binata, kung kaya naman sa huli ay pumayag na lang ang bida natin na magsalo sila sa tanghalian. Napansin ni Yu na masarap ang baon nito kaya nakipagpalat ng ilang piraso, at saka napag-alaman na ang binata mismo ang nagluto nito. Sarap na sarap ito sa luto ng binata kaya naganyak din si Umi na tumikim at napagtantong masarap naman talaga. Matapos ito, ibinahagi ng binata na ang banana pancake ang pinaka-best niyang luto, kaya di makapaniwala si Yu na mas magaling pa ito sa kanila ni Umi sa kusina. Ayon sa binata na nanood lang naman ng tutorial online, ngunit ikinagutom lang ito ng number 1 sweetheart. Sinabi ng binata na iluluto ito, kaya sa sobrang excited ng dalaga ay nagtanong kung pwede pumunta sa bahay nito kasama ang nagseselos. Pumayag ang binata at saka ito umalis para bumili ng inumin, kaya sa wakas ay nasolo din ng romansa si Romantiko. Matapos mabanggit ng binata ang tila pagiging mabait na alaga ni Yu, tinanong ito ni Umi kung nakaranas ng bullying dahil sa pagiging close kay Yu. Sinabi nitong hindi naman ngunit nagbilin si Umi na sabihan lang siya kung may mangyari, lalo't di kailan na si Yu ang number 1 na pinakamaganda sa klase at siya naman ang number 2. Nalungkot ang binata at sinabing di naman mahalaga ang label ng madla, subalit ayon kay Umi na totoo naman dahil bukod sa angking ganda panlabas o panloob, ay si Yu din ang pinakamaganda ayon sa perspective ng mga babae. Sasabihin sana ng binata na ito ang number 1 sa puso niya, kaso inunahan ng dalaga na balang araw ay magugustuhan din ng binata si Yu. Sa pagbalik ni Yu ay napaisip ang binata kung as a friend ba, hanggang sa mapunta sa locker ang eksena. Nagtanong si Nina kay Yu kung bakit ito nagkaroon ng interes kay Maki, sinabing mabait ito at magalang na parang pareho lang kay Umi. Matapos ang klase, ipinagluto na nga ng binata ng pancake ang dalawa at kapwa sarap na sarap itong pareho. Pinuna ni Umi ang pag-skip ni Yu sa ilang steps sa cooking class kaya ligwak ito, ngunit buwelta ng dalaga na sunog din ang cookies na bigay nito noong Valentine's Day. Bagong salita iyon para sa introvert, kaya pinaliwanag ni Umi na mandatory gift lang ito ng mga babae para ipakita ang friendship. Dito na naalala ng binata na may high school naman na kung saan pumasok ang mga ito dati, kaya napaisip kung bakit pa lumipat ang mga ito. Sunod nag-special force ang mga ito kung saan namangha ang binata sa bilis ng pagkatuto ni Yu, na nagawang talunin si Umi gamit ang isang bagong teknik at maging siya mismo. Agad nagpaturo ang binata sa master, kaya ang selos ng isa ay naging lungkot dahil talo lagi ng kaibigan. Habang pauwi nagpaalam si Yu na nais isama lumabas si Maki bilang pasasalamat, pumayag si Umi pero sinabing di nasasama dahil di naman na kailangan.
Tinawagan ni Yu ang binata subalit rejected ito dahil may lakad na si Maki sa Biyernes, dahilan para kiligin ang isa na loyal pala si Maki at di siya basta ipagpapalit. Mabilis itong nagpalusot na naiwan ang phone at pagdating doon ay pinakita ang language of love, sinabing magkita na lang ulit bukas. Kinabukasan, gaya dati ay naglaro ang mga ito pero nang mapag-usapan ang tungkol sa romantic manga ay agad na excite ang dalaga, nagmungkahi na basahin nilang sabay ang bagong volume noon sa kwarto nito. Nagtabi ang mga ito at lock-in sa pagbabasa na umiyak magkasama dahil sa good ending ang istorya hindi gaya ng sa inyong maestro. Natutuwa ang binata sa klasikong plot ng may akda, habang nadala si Umi sa emosyong nakapaloob sa manga kaya't nais basahin iyon mula sa simula. Umabant ang dalawa sa second round ng pagbabasa at nang magtitimpla na ng kape ang binata ay nakita na tulog na pala ang dalaga. Sinamantala ng binata ang chance na makita malapitan ang walang depensang ayos nito hanggang sa makatulog na din. Maya-maya, ginaising ito ng ina kung saan nag-akala na si Umi ang kausap, kaya laking gulat nang sa paglingon ay ang nanay pala niya na maaga nakauwi sa trabaho. Agad nitong pinagpaliwanag ang anak, saka nakipag-coordinate sa ina ni Umi para pag-usapan ang sitwasyon. Kabado na ang dalawa, ngunit pinagbigay alam lang ni Masaki na dahil gabi na ay nagkasundo ng ina ng dalaga na dito na ito matulog. Sinabi nitong maligo na ito at ihahanda na lang ang isusuot, kung saan nag-aalangan pa sa una ang dalaga bago pumayag. Tatakas na sana ang binata, pero valid ang warrant kaya wala itong palag sa batas. Matapos marinig ang kwento, dito palang naintindihan ni Masaki kung bakit bumanggo ang paligid, saka tinanong ang anak kung kailan pa na sinabing 2 buwan na, pero di pa naman nagkikilitian gaya ni Amane at Mahiro ng Angel Next Door. Naniniwala si Masaki na puro ang intensyon ng anak, subalit nagpaalala na dalaga pa din si Umi kaya mas maging maingat. Pagkatapos nito, absuelto ang binata kaya hinintay ang dalaga, at sa pagbabalik nito ay nagulat na suot ang shirt dahil di kasya ang pijama ng ina. Nagpa siya ang binata na sa sala na matutulog nang bugnutin naman ito ni Umi na sinabing kausapin muna siya. Tinukso ng dalaga ang binata sa pagpapatulog sa kanya sa kwarto nito, ngunit ayon naman dito na guilty siya pero nagpabiya din naman kasi ito. Dito na binanggit ng binata kung kailan sasabihin kay Yu ang kanilang friendship, sinabi ng dalaga na siya na ang bahala dito at mag-aantay lang ng tamang sandali. Nagpaalam na ang binata para matulog subalit teka muna umano sabi ni Umi na nag-good night, kung kaya naman bago matulog ay kapwa kinilig malala ang mga ito o pag-ibig na inosente. Kinabukasan, sabay pumunta ang dalawa sa bahay ng dalaga at masayang sinalubong ito ni Sora na ina ni Umi. Tila excited itong makilala ang binata na agad naman nagpakilala, saka pinangaralan ang anak na okay lang magsaya basta magbigay ng update on time. Humingi ng paumanhin si Umi habang pangako ng binata na sa sunod ay makakauwi ang dalaga sa tamang oras. Nang bigla, nag-switch mode ang ina ng dalaga sa isang martes na tinanong ang binata kung paano nakilala ang anak. Lagi umano itong bukang bibig ni Umi na nahiya ng husto ngayon at gusto yata ma-impeach ang ina, ngunit wala itong palaglalo pa nang sabihin ng ina na gusto lang malaman kung paano nito nakilala ang umano boyfriend. Umalis si Umi sa hiya at inalok ang binata ng mansanas, ngunit nagresulta para bamanat ang ina na ang sweet naman nito para ipagbalat ang binata. Nakiusap si Sora sa binata na patuloy maging kaibigan ng anak dahil sweet naman ito kahit makulit, bagay na pinanggako nito kaya bamanat ulit si Sora na mag-sleepover din dito upang mas makilala pa ng mahusay. Lito di taranta sinabi ni Umi na may permiso ang binata na itahi ang bibig ng ina, ngunit nagresulta ito para tawagan siya ng foul ng ina kaya asar talo sa huli. Sa eskwelahan, oras na para pumili ng kinatawan para sa paparating na palakasan at si Maki ang napili para sa lalaki. Pinagtawanan ito ng kalalakihan at sinabing magiging babysitter lang nito ang kinatawan sa babae. Nagresulta para magalit ng husto si Umi at maging sinina na kahit di ganon ka-close ang binata. Nagsimulang bumunot ang kababaihan na toxic nagko-comment na buti na lang umano at di sila ang napili, dahilan para mag-step up na si Yu at tanungin ang buong klase kung bakit galit ang mga ito kay Maki. Natahimik ang silid sunod tinanong ni Yu ang guro kung pwedeng siya na ang maging kinatawan sa babae. Pumayag naman ito ngunit biglang sinabi ni Umi na siya ang nakabunot para maging kinatawan. Nagpumilit si Yu kaya nakatikim ito kay Umi, sinabing maganda ang intensyon nito kanina ngunit samobra din.
Dahil guilty ay humingi ang dalaga ng paumanhin sa lahat at pati sa binata, habang dineklara ni Umi na sila na ni Maki ang magiging kinatawan. Sunod nagpulong ang mga kinatawan at pinuri ng binata si Umi sa pagpapakalma sa lahat kanina, ngunit ayon dito na si Yu ang MVP dahil walang takot itong tumindig para ipagtanggol ang mga api. Mas prioridad nga raw niya ang walang gulo kaya di kayang gawin yun. Sunod dumating ang Student Council President para simulan ang pulong. Sa gitna nito, nakita ng binata na tila malungkot ang dalaga kaya nangako sa sarili na gagawin ang best bilang kinatawan. Maya-maya, pinasalamatan ni Yu si Umi sa pagpakalma kanina ngunit sinabi nitong siya ang dapat magpasalamat, subalit sa halip na aminin na dahil sa pagprotekta sa binata ay sinabing ayaw lang magkagulo ang lahat. Dahil dito, naalala ni Yu ang mga panahong si Umi ang nagsilbing tagapagtanggol sa oras ng kawalan. Kinabukasan, pinaliwanag ni Umi at Maki sa klase na sa palamuti sila naatasan na kinadismaya ng kalalakihan, kaya para itaas ang moral ng mga ito ay sinabing kung pagbutihin nila ay baka makakita ng cosplay sa araw na yon. Nilinaw nito na sina Yu at Nina lang kaya umalma ang dalawa, subalit ayon sa dalaga na producer ang role niya dito. Nagtanong si Umi kung may ideya ang madla sa gustong dekorasyon pero walang sumagot, kaya lakas loob nagsuggest ang binata na gumawa ng mosaic art gamit ang mga lata. Halos maubos ang energy nito dahil doon kaya nagpasalamat kay Umi na ito ang kasama, dahil kung si Yu ay baka na puwersa maging vocal at maubos ang lakas. Inabot ni Umi ang papel sa bunutan at binunyag na hindi naman talaga siya ang nakabunot, ngunit sa halip magtaka ay nagpasalamat ang binata na prinotektahan sila nito ni Yu. Nagulat si Umi na hindi siya isusumbong nito, ngunit ayon sa binata na di naman pandaraya iyon dahil madla ang umayaw makapareha siya, saka binalik ang papel na may salitang winner dahil masaya itong makapareha ang dalaga. Kinabukasan, nagsimula na ang paghahanda kung saan si Yu ang bahala mag-ayos sa mga lata, habang sina Umi at Maki naman sa disenyo. Pinuri ng binata ang gawa ng dalaga, nang biglang pumasok naman si Yu para ipagbalita na madaming lata ang dapat linisin. Napansin nito ang manga at nagtanong kung pwede subukan, at sa ilang sandali lamang ay namangha ang binata sa galing ng dalaga gumuhit. Insecure ang isa subalit minungkahi nito na si Yu na lang ang magdisenyo, habang si Nina ang bahala pumalit sa dati nitong posisyon. Ramdam ng binata na down ito, at habang walang alam si Yu ay makikita natin ang frustrations ni Umi. Lumipas ang mga araw at nagpatuloy ang paghahanda, kung saan patuloy na mangha ang binata sa talento ni Yu at patuloy naman nalungkot si Umi. Sa ilang sandali, ipinakita ni Umi ang design ni Yu sa iba at kapwa humahanga ang mga ito sa galing ng dalaga. Matapos ito, nagpasalamat ang mga babae kay Umi sa pagpapakalma sa klase at inamin na masyado nilang minaliit si Maki kaya nagalit si Yu. Ngumiti si Umi na sinabing ginagawa ng binata ang best nito kaya kung maaari ay suportahan ng mga ito. Kasunod nito ay nakatanggap ng text si Umi sa binata, at matapos magkulitin ay sinabi ni Maki na hindi na nila kailangan magkita sa Biyernes para makapagpahinga ang dalaga. Kinagabihan ay inayos ng binata ang magiging posisyon ng lata para angkop sa disenyo, ngunit ilang sandali lang ay naramdaman na walang saya kapag wala si Umi sa tabi niya. Lakas loob nitong tinawagan ang dalaga na lumabas naman kasama si Yu. Nagpalusot na gusto magpatulong kahit ang totoo ay gusto talaga makasama ang dalaga. Ramdam ng dalaga na namiss siya nito kaya nangasar at nagpakipot, dahilan para mahiya ang binata at sinabing kung ayaw nito edi siya na lang ang gagawa. Dahil dito ay biglang bawi ang dalaga na namiss din naman ito nang biglang lumabas si Yu. Nagpalusot ang dalaga na may kailangan siyang gawin ngunit naramdaman ni Yu na may something dito. Pagdating sa bahay ng binata ay abot tenga ang ngiti ng dalaga, at habang di magets ng binata kung bakit ay sumunod pala si Yu. Pagkalipas ng ilang oras, tinanong ni Umi ang binata kung pwede magpahinga sandali na pinayagan naman ito at pwede rin umano matulog kung gusto. Tinukso ito ni Umi kung may balak gawin pero dumipensa na wala namang ginawa noon, ngunit sabi ng dalaga na okay lang dahil may permiso naman kay Masaki na si Pei ng Junjun nito pag nagkataon. Dahil dito ay dumistansya ang binata para patunayan na puro ang intensyon, nang biglang sumando si Umi sa balikat nito. Nagiinit na ang silid at may aaminin sana ang dalaga, nang biglang tumunog ang bell dahil nasa labas na pala si Yu. Agad nitong tinawag si Umi na lumabas naman sa pinagtataguan, at bago pa makapagpaliwanag ay tinanong ng binata si Yu kung kailan pa nito nalaman.
Inamin ng dalaga na ramdam ang lamig nito sa samahan kamakailan at mas masaya din ito sa bahay ng binata, kaya masakit para sa kanya ang pagsisikreto ng tinuturing na best friend. Tinanong nito si Umi kung siya lang ang nag-iisip na best friend sila, kung saan natigilan ito at naalala ang masakit na nakaraan. Noon pa man ay laging nagmumukhang anino si Umi sa tabi ni Yu dahil sa kasikatan nito, na maging ang mga dating kaibigan ay pinagpalit siya sa dalaga para makipag-hangout. Sa halip magpaliwanag ay sinabi nitong hindi sasabihin ang rason at humingi ng paumanhin sa binata dahil nadamay ito. Hindi ito napigilan ni Yu na umalis mag-isa kaya napatanong sa binata kung ano ang gagawin, lalo't ngayon lang nakitang sobrang lungkot ng best friend. Sa Lunes, binasa ulit ni Maki ang chat nila ni Umi kung saan gaya sa gusto mong jowain ay left on read lang. Kaya naman, nagulat ito nang pumasok sabay ang dalawa at umakto na parang walang nangyari. Tinext ni Yu ang binata kung nakausap na si Umi at sinabing hindi pa, at ganun din sa dalaga kahit pa sinundo nito kanina gaya ng nakasanayan. Humingi naman umano ito ng paumanhin sa nangyari pero nanatiling malamig, dahilan para mabigatan ang binata dulot ng pangyayari. Naisip nito na marahil liban sa problema nila ay may iba pang pinagdadaanan ang dalaga, kaya nagdesisyon na kausapin ito para hindi masyado malubog sa kalungkutan. Tinawag nito ang dalaga para makapag-usap ng pribado at kumuha sa atensyon ng madla, tumanggi ito sa unang ngunit siniguro ni Yu at Nina na kaya na ang lahat kaya wala itong nagawa. Pagkarating sa bodega ay agad pinagalitan ni Umi ang binata sa paghayag sa friendship nila, ngunit depensa nito na kasalanan ng dalaga dahil sin lang siya kaya nag-aalala. Para kumalma ay nagmungkahi itong ayusin na lang ang mga gagamitin, hanggang sa magtanong ang dalaga kung gusto nitong pag-usapan. Tinanong ng binata kung ayos lang, sinabi ng dalaga na ayaw pa sana pero naiintindihan na komunikasyon lang ang solusyon. Inamin ng binata na gusto malaman ang lahat, pero hindi pipilitin ang dalaga kung hindi pa handang magkwento. Laking gulat ng bida natin ang yakapin ng dalaga at pag-alitan sa pagiging mabait masyado, dahil maaari umano itong abusuhin ng iba gaya ng isang kagaya niya. Lito di taranta ang binata dahil bawal din lumingon, saka tinanong ng dalaga kung willing ito maghintay matapos ang pagdiriwang, kung gusto marinig ang buong katotohanan. Pumayag ang binata, kaya nagpasalamat si Umi at nangako na aayusin ang gusot nila ni Yu. Sa araw ng event, naging success ang trabaho ng lahat at maganda ang pagkakagawa ng mosaic gamit ang mga lata. Ilang sandali lang ay nagkita ulit ang romantiko at romansa sa rooftop, kung saan hiniling ng binata kung pwede hawakan ang kamay nito. Tumugon ang dalaga at nagpasalamat sa effort nitong pasayahin siya at relaxing rin umano ang sandali kasama ito. Sa kasamaang palad, putol ang sweet moment nang lumitaw na naman si Yu kasama ang mga babae sa nakaraan ni Umi. Ipinakilala ni Yu ang dalawa sa binata bilang kaibigan nila ni Umi noong elementary, ngunit itinama iyon ni Umi at sinabing hindi naman kaibigan ang tingin ng dalawa sa kanya. Mula dito, naghanda ang dalaga na ikwento ang mapait na nakaraan kina Yu at Maki. Noong una, magkakaibigan pa sina Umi at ang dalawa na sina Sene at Manaka sa elementarya. Habang pauwi, nakita ni Umi si Yu na mag-isa kaya sinundan nito ito sa parke kung saan sila unang nagkakilala. Nagkwento si Yu na kakalipat lang kaya wala pang kaibigan, at binunyag na sa dating paaralan ay iniiwasan ng lahat dahil sa kakaibang kulay ng buhok at mata. Natatakot ito na baka pareho ang sapitin dito, kaya dito na nagpasya si Umi na maging unang kaibigan nito at inabot ang kamay, ipinangako na sabay na silang uuwi mula sa araw na ito. Sunod itong ipinakilala ni Umi sa dalawa na malugod naman tinanggap ng mga ito bilang kaibigan, at siyang umpisa din ng pagiging sikat ni Yu. Sa pagsapit ng middle school na natiling close sina Yu at Umi, subalit kapansin-pansin na mas close ang dating kaibigan ni Umi kay Yu kaysa sa kanya. Napili ang dalawa sa parehong section, at sa pag-uumpisa ng pagpapakilala ay agad naging sentro ng atensyon si Yu na naging sikat sa mga kaklase. Medyo maayos pa ang lahat sa panahong ito, pero nang mag-third year na sila ay dito na nagumpisa mainggit ang madla kay Umi, dahil sa ito ang best friend na ngayon ay number 1 sweetheart na si Yu. Kasunod nito, dito na nga naganap ang pangyayari kung saan ililibre sana ni Umi sina Manaka at Sene para magsine. Subalit nagpalusot ang mga itong may lakad na, ngunit nabuking ni Umi na mas gusto lang kasama ng mga ito si Yu. Sinundan ito ng dalaga at doon narinig ang kasinungalingan ng mga dating kaibigan na sinabing hindi siya nakasama dahil busy mag-aral,
kaya nasaktan ang dalaga sa kataksilan ng mga ito sa pagnanais na mas mapalapit din kay Yu. Balik sa kasalukuyan, inamin nito kay Yu na nagsinungaling na mahal ang matrikula kaya lumipat, at ang tunay na rason ay gusto lumayo at mag-umpisa muli. Nakakagulat ang pagsama nito, kaya dumipensa si Yu na syempre dahil ito ang best friend at mananatiling number 1 higit kanino man. Inamin ng dalaga na natutuwa marinig ito subalit kasing sakit din, binunyag na kinausap ang dalawa bago magtapos ang mid-school, at matapos aminin ng mga ito na mas gusto mapalapit kay Yu ay tinapos ang friendship. Nilinaw din nito na marami ang naiinggit sa kanya dahil sa pagiging best friend kay Yu, at kaya sinekreto ang friendship kay Maki ay dahil natatakot na agawin ng dalaga ang nag-iisang kaibigan na meron siya. Tinanong nito si Yu kung mahal siya bilang kaibigan at sinagot nitong oo, sinabing ganon din siya subalit sing lakas ng pagmamahal na yon ang galit dito. Mabilis itong nagpaalam para magpalamig, kung saan hindi ulit napigilan ni Yu sa pag-alis. Kasunod nito, agad nagpaalam ang binata kay Yu na susundan si Umi para tanungin ito ng ilang bagay at humanap ng solusyon. Pagkapasok sa silid ay kinumusta nito ang dalaga, at saka pinuri ito sa katatagang ipinakita sa kabila ng mga sama ng loob sa mahabang panahon. Dito na nga tuluyang naiyak ang dalaga, kaya hinaplos ng binata ang ulo nito upang maibsan ang sakit na nararamdaman. Sa kabilang dako, nakita ni Nina na may mali, kaya sa pag-akyat nito ay maingat na pinili ang mga salita para mapakwento si Yu kung anong nangyari. Balik sa dalawa, naiinis ang dalaga sa sarili sapagkat ang pagtatago kay Yu sa friendship nila ni Maki, ay pareho lang sa ginawa sa kanya ni Nasene at Manaka noon. Bilang solusyon, nagmungkahi ang binata na pansamantala muna sila lumayo sa isa't isa hanggang maayos ng mga ito ang kanilang gusot. Siniguro nito na hindi magbabago ang pagkakaibigan nila, maaari pa din silang makapag-usap sa chat, at magkikita pa din naman sa klase araw-araw. Dahil sa bilis nito ay tinakpan na ng dalaga ang bibig, hinawakan ang kamay nito at nagtanong, kung mamimiss ba siya kapag hindi na sila mag-hangout. Honesty namin ng binata na oo subalit kailangan muna maayos ang lahat, at ang kumpirmasyon na iyon naman ang hinihintay ng dalaga para magawang harapin ang lahat. Hawak kamay pumunta ang mga ito sa rooftop, kaya nasabi ni Yu na mukhang napaka-close ng mga ito. Inamin ng dalaga na napakahalagang kaibigan ng binata, saka nagtanong si Yu kung mas mahalaga kesa sa kanya. Sagot ng dalaga na parehong mahalaga at walang ranking, sunod humingi ng tawad sa pagsikreto ng friendship kay Maki. Dito na nilabas ni Yu ang sama ng loob, at inamin na natakot na baka putulin na nito ang pagkakaibigan nila. Muling humingi ng tawad si Umi at sa wakas ay nagyakap para magkapatawaran, dahil aminado din si Yu na naging insensitive sa feelings ni Umi. Mula dito, sinabi ni Umi na didistansya muna sila ni Maki sa isa't isa para ayusin ang friendship nila na sinegundahan ng binata. Ayon dito na kailangan nilang gawing patas ang friendship sa kanilang mga pagitan, kaya tinanggihan ni Yu sa rason na kung didistansya si Maki ay ang kasiyahan naman nito ang apektado. Sa halip ay gumawa ito ng dalawang kondisyon para maging kaibigan ng dalawa, at ang una ay kailangan ng mga itong mag-ikot sa paaralan ng naka-holding hands. Hiyang-hiya ang binata habang grabe ang inis ni Umi kay Yu lalo nang kunan ni Nina ng litrato, at alam ni Maki na binababaw na ng madla ang kanyang katauhan. Sunod nakita ng dalaga ang haunted house at nais pumasok, at nang tumanggi ang duwag ay hinayla ito sa loob. Pinagtripan nito ang binata kaya abot langit ang ngiti hanggang sa paglabas, sunod ibinigay dito ang coke bilang peace offering. Sunod pinag-usapan ng mga ito na maaaring manalo ang mosaic art nila, samantala inaayos din ni Yu ang naiwang problema kanina. Maya-maya, parang mag-asawa ang dalawa na nag-usap kung anong kape ang taytimplahin, kaya sambit ni Yu na go lang isa lang akong cute na multo dito. Ito ang ikalawang kondisyon, kung saan nais nitong makita kung paano kumilos ang dalawa pag magkasama. Sunod naglaro ang dalawa ng under attack, at kahit gumamit na ng teknik ang dalaga ay talo pa din ito. Humingi ito ng ilan pang rounds subalit talo pa din, kaya patuloy itong trinash talk ng binata sa pagiging weak pero di naman sinigawan syempre. Ganun pa man, bago makalimutan ay kinumusta ni Umi ang kumare, inamin na labis na nasisiyahan pagkasama si Maki, at humingi ng permiso kung pwede ito makahangout tuwing Biyernes. Pinayagan ito ni Yu basta spoil siya nito pag oras naman nila, at sa muling pagyayakap ay tuluyang inayos ang hindi pagkakaintindihan. Sunod nagpaalam si Yu dahil ayaw na maging third wheel,
Gusto sana sumama ni Umi ngunit pinagbawalan dahil malulungkot si Maki, at nang itanggi ng binata ay brinaso nito para sumangayon. Kasunod nito, nanood ng pelikula ang dalawa kung saan patuloy bumabahing ang binata, kaya kinuha ng dalaga ang towel at pinalapit ito para pantanggal lamig. Nag-thanks God muna ang romantiko bago lapitan ang biyaya, at habang suspense ang eksena ay nagtanong ang dalaga kung pwede tawagin ang binata sa first name, sinabi nitong ikaw bahala Umi. Tinamaan ng lintik ang dalaga kaya binalik ang pinsalang iyon, at talagang nagkakakiligan ang romantiko at romansa. Nang walang ano-ano, sinabi ng binata na kapag nakangiti ka Umi ay ikaw na siguro ang pinakamagandang babae na aking nakita. Kaya naman mga kaibigan, matapos madali ng sure hit ay gumanti ang dalaga ng Maki in love ka na yata sakin, na panaralisa ang binata. Hinatid ito ng binata sa labasan at nagpaalam sa isa't isa, ngunit muling lumingon ang dalaga para tanungin ang binata kung gusto siya nito. Naterpi ang romantiko, nainis si Romansa, kaya binalik ni romantiko ang tanong na ikaw Romansa gusto mo ba ako? Inamin nito na ito ay komplikado at sinabing maaring hindi ito gusto, pareko po sa kahumakbang ang dalaga, hindi kita gusto sabay halik at sinabing dahil mahal kita. Di lang yan dahil tinikom ng romansa ang bibig nitong nakanganga, sinabing ang halik sa bibig ay ipapatama kapag sinabi na ang salitang mahal din kita. Dito na ito umalis, iniwan ang binata na hindi pa makagamit ng reverse curse technique sa tindi ng sure hit. Sa gitna ng tulog, bigla itong binangungot at muling nakita ang away ng mga magulang bago mag-divorce ang mga ito. Maya-maya, dito na ito nagising at naalala na hindi na binabangungot nung high school, at kaya ulit ito nangyari ay dahil sa pag-amin ni Umi kagabi. Alam nitong mahal din ang dalaga at nais aminin iyon, subalit dahil sa nangyari sa mga magulang, alam nito na madaling magbago ang emosyon ng mga tao. Natutuwa ito na nagtapat ng pag-ibig ang dalaga, ngunit dahil alam sa sarili na hindi pa siya karapat-dapat para dito sa ngayon, ay nais muna marating ang estadong iyon bago sabihin ang mahal din kita. Magkasama ang mga ito papuntang paaralan at niliwanag ng binata na hindi muna sasagot sa confession nito, kaya nagbiro ang dalaga na siguro ay dahil backup plan lang siya nito. Tinanggi ng binata ngunit agree na ito ang magiging first impression ng kahit sino kaya nag-sorry, na tinanggap ng dalaga dahil alam na siya ang number one sa puso nito, pero sinabing dapat itong magpasalamat dahil kung ibang babae ay iiwanan agad ito. Nang makitang malungkot ang binata ay itchinir ito, at saka nagmungkahing lagyan ng lip tint ang bibig dahil tuyo. Gulat nagtanong ang binata kung ito yung ginagamit nito, kaya nangasar ang dalaga na siguro indirect kiss ang nasa isip nito. Binunyag nitong di mapipinsala dahil ang bagong bili ang ginamit kanina, at binigay nito iyon kasabay ng payo na alagaan nito ang mga labi. Awat na sa pinsala ang bida natin kaya gumawa ng distansya, ngunit sinundan ng dalaga ng kapag magkasintahan na ay pwede nang gumamit ng isang lip tint lang. Pagdating sa paaralan agad na niyakap niyo si Umi, habang tinawag ni Nina ang binata bilang class rep. Napag-alaman natin na nanalo ng parangal ang mosaic art ng mga ito, saka nagtanong si Nina kung magkasintahan na ba ito at si Umi. Biglang lumitaw ang dalaga at ni-wrestling ito pero hindi yung nadapa lang sa sahig, ngunit pinagpatuloy ni Yu ang pangasar na mukhang asiwa ito pag nasa tabi si Maki, at kung may nangyari ba sa mga ito. Agad itinanggi ng kamatis, at habang patuloy ang asaran ay isang karakter naman sa tabi ang seryosong nakamasid. Isang araw, tinext ng binata ang dalaga tungkol sa nalalapit na Pasko kung saan agad nitong nahulaan na iimbitahan ng binata, subalit ligwak ito dahil may plano na siya sa araw na yon. Samantala, ni-reject din ni Yu ang lalaking gusto makipag-date sa kanya sa araw ng Pasko, sinabing may plano na at taken na din ang puso. Sa gilid ay naroon ang mga martes, kung saan nilinaw ni Umi na alam na ni Yu na nasa tabi sila, at mas mainam kung magpapakita sila matapos ang rejection upang hindi magkaroon ng tensyon. Naalala ng binata na magkakaroon sila ng Christmas party sa 24 kasama ang ibang paaralan, at dahil ang deadline ng registration ay noong hindi pa sila close ni Umi ay binaliwala ito, bagay na pinagsisisihan nito ngayon. Sa tanghalian, dito na nalaman ng tatlo na hindi ito kasali sa Christmas party, ngunit binunyag ni Nina na hindi ito nag-iisa dahil sa halip ay makikipag-date sa boyfriend, na isang senior na nag-confess sa kanya kamakailan. Nagulat ang tatlo, at habang nagkukwento ang dalaga kung paano nangyari ay tahimik lang nakamasid ang lalaking si Nozomo. Maya-maya,
Makikita na ito at si Maki sa isang sulok kung saan tinanong nito ang binata kung kilala siya. Inamin ito ni Maki lalo't magkaklase naman sila, subalit natatakot na baka kaya pinatawag siya nito ay para hingan ng pera. Kabado na ang binata, ngunit biglang gusto lang pala magpatulong ng loko para mapansin niyo. Pagkalipat sa ibang lugar, dito na inamin ni Nozomo na noon ay baseball lang ang inaatupag at zero interest sa mga babae, subalit nang makita si Yu ay na-love at first sight dito. Sa una ay kontento na siya sa pagsulyap lang, ngunit dahil malapit na sila mag second year ay natatakot sa banta na baka di na ulit sila maging magka-section. Straight to the point ito at hiniling na maging kaibigan ang binata, dahil sa pag-asang maipakilala siya nito kay Yu sa pamamagitan ni Umi. Nais din nito na isali ng binata sa grupo sa nalalapit na Christmas party, kaya dahil sa dami ng hinihingi ay malutong na rejection ang hatol ng binata. Humingi ito ng paumanhin dahil aminado na masyado raska ang tirada niya, ngunit nagpapasalamat pa din sa binata na pinakinggan siya. Ayon pa dito na nakuha ng binata ang kanyang respeto, dahil di inaasahan na sa malambot nitong pormahan ay marunong pala tumanggi at manindigan. Inamin ng binata na nagbago na siya, subalit hindi pa din papantay sa taong kanyang hinahangaan. Maya-maya, habang naglalakad pa uwi ay pinahayag ni Umi ang pagkadismaya sa party dahil pupunta din doon ang mga taksil na kaibigan. Ngunit, dahil nabayaran na ang tiket ay sinabing kakain na lang ng madami, saka nagparinig na 8 PM o 9 PM sila makakauwi. Nakuha agad ng binata ang gustong iparating nito, kaya nangako na bibili ng makakain at aantayan ang pagdating nito sa bahay. Pagka-uwi, nakita ng binata na naninigarilyo ang ina na agad humingi ng paumanhin, subalit ayon dito na at least hindi ganon kalala gaya sa nakalipas na taon. Ang unang beses na nakita ng binata itong manigarilyo ay noong inaayos na ang papeles sa divorce sa ama, saka pinagtimpla ito ng kape at kinumusta bago ibahagi ang plano sa bisperas ng Pasko. Kinabukasan, masayang nagtanong si Yu kung maaaring pumunta sa bahay ng binata para makisaya kasama si Umi. Sa isang flashback, tinanggihan ni Umi ang imbitasyon ni Yu dahil may lakad na sa bisperas ng Pasko, ngunit nang tanungin nito kung si Maki dahil lovey-dovey ay nadulas na di pa naman sila. Napikap agad ni Yu ang hindi pa kaya inasar ang kamatis, nagresulta para ipilit nito na friends lang sila at maski pumunta pa umano ito sa araw na yon. Dahil dito, nalungkot ang binata na hindi natuloy masosolo ngayon ang My Loves. Maya-maya, biglang sumugod si Nozomo at sinabihan si Yu na may pag-uusapan silang dalawa, at habang naglalakad ang mga ito ay nagkasundo ang ikalawa at ikatlo na hindi nasusunod dahil sigurado na sa ending. Ngunit, biglang banat si Nina na marahil kung si Maki iyon ay ibang istorya, kaya umapaw ang curse energy ni Umi bilang banta na tapos ito pag nagsalita pa. Samantala, nag-aalala ang binata ngunit gaya sa inaasahan ay busted ang inabot ni Nozomo kay Yu, at mabilis nagchismisan ang mga peke nitong kaibigan. Nagpa siya si Umi na puntahan si Yu, habang pinayuhan ni Nina ang binata na puntahan din nito ang sad boy. Pagkarating doon, agad sinabi ng binata na minadali nito ang galawan, habang nagtanong ito kung ano na ang sinasabi ng mga kaklase sa kanya. Sinabi ng binata na gumamit ang mga ito ng alien language at di kaya maintindihan ng utak ang lalim, dahilan para mahimasmasan ang sad boy dahil trash talker din pala ang binata. Matapos ito, tinanong ng binata kung ano na ang plano nito, sinabing kailangan na mag-move on ngunit hindi iyon madali, at sinang-ayunan naman ng binata. Tinanong nito ang binata kung sila na ni Umi, sinabing hindi pa at nagkwento sa label nila, kaya nagpayo ito na dapat bilasan ng binata na maging kasintahan nito, dahil kamakailan ay tila blooming si Umi at maraming lalaki ang nagkaka-interes dito. Sinabi nitong yun lang ang maitutulong bilang bro nito, na isang bagay na kinagulat ng binata, kaya pinaliwanag ni Nozomo na nararamdaman kasi na magka-vibe sila. Nag-alangan pa ang binata sa una pero pumayag din at nagtawagan na sa first name, at nabuo ang samahan ng mabilis at mabagal pagdating sa romantic moves. Kinahapunan, pagdating ni Umi sa bahay ng binata ay agad humingi ng kape, at saka nagkwentuhan tungkol sa pakikipagkaibigan ni Nozomo na ikinatuwa ng dalaga. Dahil sa payo ni Nozomo na bilasan ang kilos, lakas loob hinaya ng binata ang dalaga para manood ng pelikula sa weekend. Nilinaw ng dalaga kung date iyon, inamin nito at sinabing lagi na lang sila sa Biyernes nagsasaya magkasama kaya gustong maiba naman.
Masayang pumayag si Umi kaya abot langit ang tuwa ng binata, ngunit nag-request ang dalaga na sumama muna ito sa kanya sa Biyernes, para makabili ng maayos na damit dahil ligwak ang pormahan nito. Sa araw ng pamimili ay kasama si Yu, kung saan nang mabangga ito ay mabilis kumilos ang binata upang saluhin ito. Heto na naman ang inosenteng dalaga na hindi alam ang ginagawa, at pati ang binata na hindi pa alam ang ibig sabihin ng loyalty, na nagresulta para puwersahin ni Umi ang paglalayo ng mga ito dahil sa selos. Habang nauna maglakad si Yu, humingi ng tawad ang binata pero pilit sinabi ng dalaga na hindi naman galit. Biglang dinampi ng binata ang kamay nito at nagpalusot na ayaw lang ito mawala, at agad naman nagpasuyo ang dalaga at mismong humawak sa kamay nito, na ikinatuwa ni Yu ng sikreto. Matapos mamili, nagtungo ang binata sa restroom dahil nahilo ito sa dami ng damit na pinasubukan ng dalawa. Sunod nitong natanggap ang text ni Umi kung saan magkikita na excited na para sa date, nang sa paglalakad nito ay nabangga ang isang personalidad. Agad humingi ito ng paumanhin ngunit laking gulat nang makitang ito pala ang kanyang ama.